Masakit ang ulo ni Patty paggising niya kinaumagahan. Gising na ang diwa niya, ngunit hindi agad maimulat ang mga mata. Inaantok pa siya at hinang-hina. Kinapa niyang unan para yakapin, ngunit may matigas siyang nahawakan. Kumunot ang noo niya at naisip kung ano yon. Nang hawakan ulit niya ang matigas ay may narinig siyang ungol. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at napasinghap. Jiro? Bakit katabi niya ito sa kama? Unti-unti niyang tinignan kung saan siya nakahawak. Binitawan niya agad ito dahil baka kung anong isipin ni Jiro. Bumalikwas ng bangon si Patty at naramdaman yun ni Jiro. Pat, gising ka na pala. Akala ni Patty ay panaginip lang nakasama niya si Jiro. Yun pala ay totoo. Ngunit wala siyang maalala sa nagdaang gabi. Ang natatandaan lang niya ay kasama niya sa Twinkle habang umiinom siya. Napansin niya rin na iba na ang suot niyang damit. May nangyari ba sa atin? Walang prenong tanong ni Patty na ikinagulat ni Jiro, kaya napaupo agad ito. Hindi, wala. Nasukahan mo kasi yung suot mo kaya pinalitan ko ang damit mo. Wala namang mali siya yun, di ba? Bigla siya nadismaya. Gusto niyang sabihin kay Jiro na mahal niya pa rin ito, pero pinigilan niya ang sarili. Makakagulo lang siya. Mahal mo ba si Sylvia? Tanging nasambit niya. Oo naman. Sagot nito. Tumangu-tango siya kahit lihim na nasasaktan. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala magpaliwanag sa kanya na wala naman nangyari sa atin kagabi. Baka kasi magselos na yun ngayon, mahirap na. Nakayuko siya habang sinasabi yon. Ayaw niya makita ni Jiro ang nakatagong sakit sa mga mata niya. Hindi naman selosa si Sylvia, kaya hindi na natin kailangang magpaliwanag. Malaking tuwala niya sa akin. Hindi siya sumagot. Marami talaga silang pinagkaiba ni Sylvia. Kung sila pa ni Jiro at ganito ang maaabutan niyang pangyayari, baka namatay na siya sa selos at kung ano-ano na ang nasabi niya rito. Magkaibigan na lang sila ni Jiro ngayon. Siya mismo ang nagsuhestyon na maging ganun na lang sila. Pero nagsisisi siya ngayon ng sobra. Napahawak siya sa ulo. Masakit ang ulo mo, no? Ang lakas kasi na loob mong uminom. Hindi mo naman kayang alagaan ang sarili mo kapag nalalasing ka. Paano kung hindi ako dumating doon? Hindi ka naman kayang iuwi ni Twinkle. Sa Israel ba, ganyan ka rin? Sermon nito sa kanya. Trabaho ang pinunta ko doon, hindi pag-inom ng alak. Pwede ba? Hindi mo alam kung anong problema ko, kaya wala kang karapatan na sermonan ako. Bakit? Ano bang problema mo? Nagsimula na mag-alala si Jiro. Wala, sosolohin ko na lang to. Hindi naman ako matutulungan ng ibang tao sa problema kong to. Tumingin ka sa akin, Pat. Para ano Pat, naging magkaibigan tayo kung sosolohin mo lang ang problema mo? Paano ba niya sasabihin kay Jiro na siya ang problema nito? Na magkaibigan na lang sila at bakit may mahal na itong iba? Hindi na maaayos ang problema ko kaya ayoko nang pag-usapan pa. Sinubukan niyang hindi magpakita ng kahit na anong emotion. Pinag-aalala mo ko, Patty. Talaga? May pait sa boses niya. Umiling-iling ito. Ay, hindi ka pa rin nagbabago, Patty. Ikaw na ikaw pa rin yan. Oo, ako pa rin ang dating Patty na mahal ka. Pulong ni Patty sa isip niya. Ikaw lang naman ang nagbago. Mahinang sagot niya kaya hindi naintindihan ni Jiro. Ipapaulit pa sana nito ang sinabi niya, ngunit tumunog ang cellphone ni Jiro. Namayani ang katahimikan nang sagutin ni Jiro ang tawag. Sige, I love you too. Huling sabi ni Jiro sa kausap. Habang pinagmamasdan niya ito kanina, lalo niyang na-realize kung gaano siya katanga na pinakawalan pa ito. Pinairal niya kasi ang takot, kaya ngayon ay sising-sisi siya. Sinaktan niya ito ng gusto noon, kaya nakakarama na siya ngayon. Kung pwede lang niyang ibalik ang nakaraan, ginawa niya na. Sigurado ka na ba dito sa kasal? Sigurado ka bang ako na ang gusto mong pakasalan? Napatingin si Jiro kay Sylvia. Bakit ganyan ang tanong mo? Siyempre naman. Hinalikan niya ito sa noo. Ngumiti ito. Nasa bahay sila ni Sylvia. Siya nga pala, Jiro. Tinawagan ko si Patty kanina. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nakangiting sinulyapan siya nito. Mabait naman si Patty, di ba? Gusto kong maging close kami. Parating na siguro yon kasi on the way na raw siya.
Tumangulang si Jiro kahit hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkailang. Awkward ito para sa kanya. Dumating na ang designer na magiging wedding gown ni Sylvia. May mga dala rin itong sample gowns. Nang dumating si Patty ay binati ito ng dalawa at ngayon ay tahimik siyang nakaupo sa sofa. Katabi niya ang designer na gagawa ng wedding gown ni Sylvia. Tinawagan siya ni Sylvia at nag-aalangan pa siyang sagutin ito noong una. Pero ayaw niyang magmukhang apektado kaya't sinagot niya na ito at pinagbigyan ng request sa kanya. Simple lang ang kasal kahit na may pera ang dalawa. Halatang galing sa puso ni Jiro ang paghahanda. Ganun na sana ang gusto niyang mangyari sa kasal nila ni Jiro. Kaharap niya ngayon ang mga ikakasal. Nakaakbay si Jiro kay Sylvia habang tinitignan ang kanilang mga susuotin. Bagay na bagay silang dalawa. Pareho silang maganda at guwapo. Para ba nakahanap na ito ng babaeng karapat-dapat sa kanya? Kung ikukumpara siya kay Sylvia ay parang kukulang siya nito. Mabait din ito. Siya ay minsan lang mabait kapag sinumpong. Maganda din ito, habang siya ay maganda lang kapag hindi masyadong kagandahan ang katabi na ibang babae. Napansin niya ang dinala kanina ng designer na nakalagay sa malaking box. Pwede kong tignan? Tanong niya sa designer. Magpapakasal ka rin ba? Agad na tanong nito. Hindi. Gusto ko lang makita kung maganda at babagay kay Sylvia. Sure ma'am. Nakangiting sagot nito. Inalok niya kay Sylvia ang nagustuhan niyang gown, ngunit umiling ito. Gusto ko sana yung kakaiba. Kung siya ang tatanungin, ito ang pipiliin niya. Inimagine niya ang sarili na siya ang sumusuot nito habang naglalakad sa simbahan. Noon ay ayaw na ayaw niyang mapag-usapan ng kasal, ngunit ngayon ay pinapangarap na niya. Sa kasamaang palad lang, kung kailan gusto na niyang magpakasal, ang lalaking gusto niyang pakasalan ay ikakasal na sa iba. Maganda siya, sabi niya sa designer. Natuwa ito sa sinabi niya. Gusto mong isukat? Malay mo, ikaw nang susunod na ikakasal. Pwede? Na-excite na tanong niya. Nakangitin tumango ito. Halatang bagay po sa inyo ma'am, kapag kinasal kayo, baka gusto mong yan na ang isuot mo. Wala nga akong boyfriend eh. Napansin niya nakatingin sa kanya si Jiro. Sige na Pat, isukat mo na. Sabi ni Sylvia sa kanya. Itinuro nito ang kwarto kung saan pwede siyang magsukat. Pagkapasok sa loob ng kwarto ay natulala siya sa harap ng salamin habang hawak-hawak ang gown. Mas may kwenta sana ang pagsusukat niya kung siya ang ikakasal. Oh, Patty, perfect! Biglang bulalas ni Sylvia. Napalingon si Jiro sa direction tinitignan ni Sylvia at natulala siya. Bagay na bagay kay Patty ang gown. Sa isang iglap ay biglang nakita ni Jiro ang sarili sa simbahan. Naghihintay siya sa altar habang hinihintay ang mapapangasawa. Ngunit hindi si Sylvia ang nakikita niya, kundi si Patty. Umiling siya, sinaway niya ang sarili. Ano ba ang pinag-iisip niya? Magkaibigan na lang silang dalawa at wala nang iba pa. Bagay pa? Nag-aalangang tanong niya sa kanila. Nakangitin tumayo si Sylvia at nilapitan ito. You look beautiful. Sa palagay ko, nagbago ng isip ko. Parang nagustuhan ko na ang ganitong style ng gown. Maganda pala siya. Bagay sa'yo, Pat. Kapag naisipan mo magpakasal balang araw, yan ang isuot mo. Maliit na ngumiti si Patty. Jiro, bagay sa kanya, hindi ba? Tanong ni Sylvia. Oo naman. Halos mautal pang sagot nito. Nang tignan niya si Sylvia, parang bigla ito nalungkot. Bakit? Wala naman. I love you. Sagot ni Sylvia, ngunit malungkot pa rin. I love you too. Tugon niya, pero kay Patty pa rin ang isip niya. Ano nang gagawin mo? Tanong ni Twinkle kay Patty. Nasa resto bar sila. Naikwento na niya rito ang tungkol sa pagpunta niya sa bahay ni Sylvia at ang pagsusukat niya ng wedding gown. Nagkibit balikat siya. Doon ko na ba titira sa dating apartment niyo ni Jiro? Mayroon naman akong share sa bahay na yon. Pwede ko naman bayaran na lang ang share niya para masolo ko na yon. Yun ay kung hindi na talaga ako babalik sa Israel. Paano ka makaka-move on kung doon ka pa rin titira? Siyempre, ang dami niyong memories doon. Hindi agad siya nakasagot nang lumapit sa kanila ang waiter at inilapag sa mesa ang mga in-order nilang pagkain.
Bakit parang minamadali mo na ang pag-alis ko? Nagtatanong lang ako, Pat. Napabuntong hininga siya. May punto naman si Twinkle. Hindi siya makaka-move on kung naroon siya sa lugar kung saan marami silang alaala ni Jiro. Minsan, naiisip niyang bumalik na lang sa Israel at doon na lang manirahan habang buhay. Pero sa tuwing naiisip at nakikita niya si Jiro, parang ayaw na niyang malayo pa rito. Sabihin mo na lang kasi kay Jiro na mahal mo pa rin siya. Ayaw nito sa kanya. Umiling siya. Kapag ginawa ko yon, magkakailangan kami. Mukhang si Sylvia na talaga ang mahal niya. Saka mabait naman pala si Sylvia. Kahit alam niyang may past kami ni Jiro, gusto pa rin niya magkipagkaibigan sa akin. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, babakuran ko si Jiro. So, itatago mo na lang yung nararamdaman mo? Magkukunwari ka masaya sa harap nila? Kahit nasasaktan ka na? Magtapat ka na kay Jiro. Ibaba mo din kahit minsan ang pride mo. Malay mo, mahal ka pa rin pala niya. Pero ikakasal na sila. Ikakasal pa lang, ibig sabihin, pwede pa. Pwede mo pang agawin. Alam mo namang ayoko makasakit ng tao. Tumaas ang isang kilay ni Twinkle. Mabait ka na ngayon? Bakit? Hindi ka pa ba nakapanakit dati? Napanguso si Patty. Eto na nga nakakarma na ako. Sising-sisi sa mga maling desisyon sa buhay. Pat, mayroon ako naisip. Ano naman yon? Walang ganang tanong niya dahil nanghihina na siya. Lumapit ito at bumulong sa kanya. Akitin mo si Jiro. Nakangising sabi nito. Nanlaki ang mga mata ni Patty dahil hindi makapaniwala sa suhesyon ng kaibigan. Aakitin ko siya? Hindi pa ako nababaliw, Twinkle. Saan mo naman napupulot ang ideyang yan? Ikaw ba, kapag alam mong masaya na sa piling ng iba ang lalaking mahal mo, aakitin mo pa rin siya para lang makuha mo siya? Hindi pa rin ako nasisiraan ng ulo eh. Bakit pinapayuhan mo akong gawin yon? Tinuturuan lang naman kita kung paano maging desperada. Wala na kasing choice. Napailing si Patty at nag-isip. Ang sakin lang naman, baka pwede mong subukan. Kapag may nangyari sa inyo at nabuntis ka, solve na ang problema mo. Mapapasayo na uli si Jiro at magkakaroon pa kayo ng anak. Magiging masaya kayo at magsasama bilang isang pamilya. Mahal na mahal ka naman ni Jiro noon, kaya hindi malayong mahalin ka ulit niya. Pabihira ka talaga, Twinkle. Daig mo pa ang dakilang manunulsol sa mga palabas. Paano kung tanggihan niya ako? Mapapahiya pa ako. Ang daming tanong? Magkipagjugjugan ka na lang kasi. Napalakas ang pagkakasabi nito, kaya napatingin sa kanila ang ibang tao sa loob. Ang bibig mo. Saway niya rito. Sorry, nakakainis ka na kasi. Ayaw mong sundin ang payo ko, para naman sa'yo yun. Nagpatuloy si Patty sa pagkain. Kahit ayaw niya sa payo ni Twinkle ay may parteng tumutulak sa kanyang gawin ito.